Before anything else, please allow me to greet each one of you. Most especially to our motherly guest of honor and commencement speaker, our JED Regional Director, Dr. Judicia C. Tagibaw. Madam, our very own College President, Dr. Andy R. Domingo. Cap, our Vice President for Finance, Ms. Lourdes A. Aquin. Madam, our supportive college registrar, Ms. Clarissa A. Cara. Madam, department heads, members of the faculty and administrative staff, parents, fellow students, visitors and friends, ladies and gentlemen, good evening. The task given me tonight is to convey the word of thanks. From the students in grateful gratitude with all the blessings bestowed upon us, in which we reach this far. Firstly, to God Almighty, with whom all good things come. We lift up to you, O Lord, with thanksgiving in our hearts for all the gifts we receive from you. We thank you for the countless blessings showered upon us. We thank you for the gift of parents with whom you entrusted us. We thank you for the gift of life, the gift of health, gift of knowledge, gift of abilities, gift of talents, gift of love, the gift of friendship, the gift of strength, the gift of hope, and the gift of good courage. We thank you, Lord, for all the provisions. And in many ways, we acknowledge your presence by sending your holy angels in human form to meet our needs. Secondly, to the Isabela College of Arts and Technology, whom you destined to be our alma mater, to be equipped and be molded in our respective courses. We thank you, Captain Andy R. Domingo, for accommodating us here in your prestigious school, and by continuously assisting us in our day-to-day journey. Upon enrollment, up to this time, we can now say, we are ready for the next chapter of our lives. Kap, nagpapasalamat po kami dahil aming naramdaman na kaming mga mag-aaral ng Isabela College of Arts and Technology ay mahal na mahal mo. Dahil sa likod ng bawat pagsigaw mo sa amin, sa kabila ng bawat galit mo sa amin, ay para sa kabutihan naming mga mag-aaral. Maraming salamat po, Kap, sa mga pangaral, sa pag-aaruga bilang inyong mga anak at sa paghubog sa amin. Likewise, to our Vice President for Finance, Ma'am Lourdes A. Aquin, we greatly appreciate your motherly considerations and understanding accorded to us. Maraming salamat, Ma'am, sa tulong at pag-unawa po ninyo sa amin. Sa mga panahon kami ay kapos sa mga bayarin, hindi nakakabayad sa takdang oras sa mga balanse namin. Ngunit patuloy mo pa rin kami inuunawa. Kinakausap at ine-encourage mo kami na mag-aral ng mabuti. Napakabuti po ninyong tao, Madam, at alam namin na marami pa kayong matutulungan. Sa mga panahon na may mga okasyon o pagdiriwang po ang ating paaralan, kayo po bilang ina ng paaralan ko ay lagi na andon, hindi lamang sa pinansyal at pangangailangan, kundi upang umugapay sa aming mga anak, inyong anak. Maraming salamat po. And to you, our mentors, we owe much from you. We thank you for the dedication to your work, and we appreciate sharing with us your knowledge, skills and expertise in order for us to learn and to hold our own skills in our respective courses. Hindi ninyo ipinagdamot sa amin ang inyong mga karunungan, ang inyong tiyaga, ang inyong pangunawa sa aming kahinaan. We thank you for complimenting us, for guiding us and leading us despite of our stubbornness. We thank you for patiently teaching us and imparting to us
not only knowledge, but even your values and your life. Sa bawat sigaw niyo po, sa bawat pagkutya, sa bawat pagsaway sa amin, alam po namin na ginagawa niyo po ito para sa kabutihan namin. Sa inyo po, mga mahal naming instructors, salamat po sa lahat. And finally, our dearest parents, words are not enough to thank you for your unconditional love and for unconditional love for us, your children. Sa inyo po, aming mga magulang, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat-lahat ng kabutihan at pagmamahal ninyo sa amin. Sa kabila ng aming magiging matigas ang ulo ko minsan at pagsuway ay hindi kayo sumuko at lumilikod sa amin. Kami po ay nagpapasalamat na may pagkilala sa inyong mga pagod at hirap. Pawis at dugo po ang puhunan ninyo sa amin upang kami ay inyo lamang mabigyan ng isang magandang bukas. Maraming salamat po. Papa, Daddy, Tatay, Tatang, sa mga panahon kayo ay pagod na at halos hindi na makakilos pagdating sa bahay ng gabi. Dahil sa maraming gawain sa bukid, maghapong nabibilan sa init ng araw, nalipasan ng gutom o kung minsan, wala pang baon kundi inyong tubig lamang. Pagod sa pamamasala sa mga mainit na lansangan, hinipilit kumayod kahit bumabagyo at malakas ang ulan. Pagod sa construction, banat ang buto at puro kalyo na ang palan na minsan ay nasusugatan. Pagod at ginagabi galing sa opisina dahil sa tambak na gawain at minsan ay nasisigawan pa ng mga boss. Sa inyo po, Mama, Mami, Nanay, Inang, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo ninyo sa amin. Sa mga panahon kayo ay hirap sa aming magkakapatid, pinipilit pinagkasya ang konti ninyong pera upang kami ay may allowance lamang. Inyo pa rin inaalala kung kumakain pa ba kami sa paaralan, kung maayos ba kami sa boarding house namin, kung ligtas ba kami sa maghapon, kung may sakit ba kami, kung kami ba ay maayos sa pag-aaral, kung kami ba ay maluwalhati nakarating dito sa paaralan, kung maayos ba ang aming kalusugan, kung mabilis ba ang pagpapatakbo namin ng motor. Salamat po sa inyong pag-alala na may halong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Sa kabila ng pagod na katawan, pagod na isipan, karamdaman, kahirapan ay pilit pa rin kayong lumalaban para sa amin. Pilit bumabangon, tumatayo at ngumingiti at itinatago ang nararamdaman at mga luha sa inyong mga mata. Sa inyong pagod na katawan, sa hinang pamamasukan upang may dagdag lamang sa kita ng pamilya. Sa hindi ninyo pagsuko sa bawat hamon, maraming salamat po. Sa mga magulang po na namamasukan, naglalayag sa ibayong dagat, ang amin pong pasasalamat